Through me, angels fall and sing. I have already Hallelujah. Oh, thus far and grace will live and fall. When we did ten thousand years, righteous in us, with flawless faith to sing God's grace. And when we first began. Hallelujah. Oh, napakagandang awitin na ito. Amazing grace. Hallelujah. Dahil sa grace na ito, nagkaroon kami ng pag-asa sa iyo. Na tunay, mapagbiyaya ka sa mga tao na nagnanais na lumakad at lumapit sa iyo, Panginoon. Dahil ang sabi mo sa Hebreo, hallelujah, ang sino mang naniniwala na may Diyos, hallelujah, lumapit siya na sumampalataya, na totoo nga na mayroong Diyos, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat sa habag mo sa amin. Na kung tutuusin, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Dahil sa aming mga gawa na puro na lamang kasamaan. Salamat sa umaga na pinatagpo mo kami, Panginoon. Dahil ayaw mo kami na mapahamak ang bawat isa sa amin. Salamat sa kilang Diyos. Ang gawain kong ito, ikaw po ang isang manguna. Ilagay mo kami sa iyong presensya, Panginoon. Ang bawat dako sa iba't ibang lugar sa oras na ito na gumaganap sa mga service na ayon sa sakdal mong kalooban, Panginoon. Tunay na pagpalain mo ang bawat munting iglesia, Panginoon. Nagpatuloy sa katotohanan ng iyong mga salita. Dahil ang sabi mo sa Matthew City 21 ay hindi lahat, Panginoon, na tumatawag sa iyo, Panginoon. Panginoon ay may karapatanan pumasok sa kaharian mo. Hallelujah. Mayroon kang sinasabi na walang iba lamang makapasok sa kaharian ang gumaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya Lord, kami idako mo palagi sa kalooban mo na maganap namin ito, Panginoon, upang kami ay magsitibay sa pananampalataya sa iyo. Dahil ang panahon na ito namin ginababalangan, sabi ng iyong propeta, ay malapit na itong matapos, Panginoon. So bago magtapos ang panahon na ito, alam namin na ang mga anak mo ay prepare mo, Panginoon, para makapaghanda sila. Dahil kung hindi mahanda, Panginoon, sabi mo, ang trumpeta pag tumunog, at hindi napaghanda ang mga tao, sino ang babaka, Panginoon? Kaya sa umagang ito, narito kami na sumasamo sa iyong ilang makapangyarihan na kamay, Panginoon, na panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Bago po kami dumako sa pakikinig ng salita, minsan pa patawarin mo po kami kung may nasumpungan kang bagay na kalabisan na aming nagawa, maging sa aming kaisipan, Panginoon. Lord, patawarin mo kami upang kami maging karapat-dapat na makinig sa iyong mga salita sa umaga ito.
Gamitin mo patuloy ang labi na gagamitin mo sa umagang ito na maging daluyan ng makalangit ng mga pagpapala, Panginoon. At ibuhos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. O tunay na ang biyayang ito ay hindi ito nakikita ng karamihang mga tao sa mundong ito. Hallelujah. Dahil ang biyayang ito ay nakalaan lamang sa mga anak mo, Panginoon. O tunay, napakabuti mo sa amin. Hindi mo kami iniwan, pinabayaan man. Hallelujah. Salamat sa bawat segundo ng aming buhay na nakaprotekta ka sa amin, Panginoon. Kung mayroon man mga karamdaman sa aming kalagitnaan sa oras na ito, sawayin mo po, Panginoon, upang hindi ito makapenetrate na makapagpatuloy na manggambala sa aming katawang pisikal, Panginoon. Higit sa lahat sa aming spiritual na kalagayan. Hallelujah. Na hindi ito magkaroon ng kanseros sa pamagitan ng mga masamang kaisipan. Hallelujah. Marami pong salamat sa umagang ito. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala ang gawain ito. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So tayo po na napiling nakatayo mga kapatid. Hallelujah. Tayo po umawit ng isang awitin. Sa page 187. South Slab. Hallelujah. God, your love, a sinner such as I, sure him to change my sorrow into bliss. No grace till he had done to bring me nigh. How wonderful is love like this. South love, South love. South wondrous love, South love, South wondrous love, that God should love a sinner south to find. How wonderful is love like this. Amen. The cross still goes so freely in the His death on Calvary, ever you man thanked never that love divine that loves me. Amen. South love, South love, South wondrous love, South love, South wondrous love. That God should love a sinner south to find. How wonderful is love like this. Amen. For I will call out the sacrifice. The Father planned to bled and died. Then for our is left to die. Hulong adlo ang Kristi pa. Amen! South love! South love! South wonders love! South love! South wonders love! That God should love a sinner south to side. A wonderful love like this. Amen! Now it takes me to earth as the sun. He asked me now to fill a certain place. Far of God, we wandering all our time. Wide open as his arms of grace. South love, love, South wondrous love, South love. South wondrous love, that God should love a sinner south to find. A wonderful is love like this. Once again, South love, love, South wondrous love, South love, South wondrous love, that God should love a sinner south to find. How wonderful is love like this.
How wonderful is love like this. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Malaya na po makaupo bawat isa. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Minsan yung wala yung ating mga sanay sa singer. Doon sa kabila mga kapatid. Kaya sa Panginoon ang kapurihan sa mga bagay na yon. Masana ito pag laging nasala. Hallelujah. Ang halaga, ginaganap natin yung tamang kaparaanan ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. So kung sino man ang may kagalakan na maghandog ng awit, testimony, so may tinatawag na special song, testimony sa Panginoon. Nakahanda na kayo mga kapatid. Sige, ito muna ang mga yung sister natin. Na kaya? Yan ang expectation ng Diyos. Hagi sa gawain ng Panginoon bago makadago sa pagkinig. Mayroon mo ng handog. Okay. Okay. Lord. Nakikita mo sila? Iwanan? Sister, Carlita, iwanan ka na, sister. Kompleto. My God and Savior King, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger. A man of sorrow turns and dark I love thee. Adore thee. My friend, my sunshine, my only love.
God, hallelujah. Sa Diyos po ang kanyang sa andag na ngayon, mga kapatid, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Ayun mga brother, hallelujah. So kung wala na, patuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Bago ko po i-welcome ang ating pastor, tayo magsitayo mga kapatid, hallelujah. Tayo umawit ng dakila ka Panginoon. Ulitin natin na nagmumula sa ating mga puso. Yes, Lord. Tunay ka, Diyos ng pag-ibig. Dahil sa salap, ko, ikaw ay nagdusa. Ikaw ay nagdusa. Tunay ka, Panginoon. Once again, dakila mo, hallelujah. Hallelujah. Pastor, tunay ka, Diyos ng pag-ibig. Dahil sa sala ko, yes Lord, hallelujah. Ikaw ay nagdusa, tunay ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. O Amang Banal na makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa iyong minsan pa, O Diyos. Humihiling ng iyong patnubay at gabay. Kami po ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, na pangunahan mo po ang aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. At sa mga nanonood sa live stream, Lord God, ay ko rin po ang magpala sa kanila. Ang iyong mga salita po, Diyos, ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po magbigay sa amin na makalangit na pangunawa upang lubusan na maintindihan at maunawaan namin ang bawat mga salita mo, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, O Diyos, amin pong ipinagkakatiwala sa makapangyarihan mong pangalan na si Kristo Jesus, na ikaw po, Panginoon, ang siyang maghari sa amin sa oras po na ito. Samahan mo po kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Dalangin po namin na ang makalangit na pagpapala ay sumaamin. Ibuhos mo po, Panginoon, sa bawat puso, kaluluwa, espiritu, ang bawat mga nakakarinig ng mga salitang ito, ng mga salita mo, Panginoon, ay maging pagpapala at buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito, amin pong dalangin, Panginoon, mula po sa makapangyarihan mong pangalan na si Kristo Jesus. Amen. Pari na manatili muna tayo nakatayo at basahin natin ang teksto
na ating tatalakayin. Matthew chapter 13. Meron tayong banal na kasulatan. Amen. Hallelujah. Mateo Kapitulo 13, talatang 3. Nais kong basahin sa Tagalog. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi. Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki. Ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ila'y tig-100 at ang ila'y tig-60 at ang ilan ay tig-30. At ang may mga pakinig ay makinig. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. God bless po. Mahal na po kayo po. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Una sa lahat ay narito tayo. Nakarating uli kami. Amen. So kung di ako nagkakamali ay kakatatlong linggo yata ako, no? Mga hindi nakarating dito. Nung lang, joint fellowship. Nagkakataon na may dumarating na bisita sa church, sa Kugyo, kaya nagpapareschedule ako. At salamat sa Diyos na nagsama-sama tayo uli. Amen. Sino po bang nagagalak na tayo ay nagkakatipon sa mga ito? Pwede ba sabihin natin, praise the Lord? Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Ang praise the Lord, ito ay pagpupuri na may pagpapasalamat sa Diyos. No? Ang ulan, hindi lamang ang mga mabubuting pananim ang thank you Lord. Maging yung mga mapangsirang damo, mas mabilis pa tumubo yan kaysa sa mga tunay na itinanim. Di ba, Brother Wilmer? Oh? Amen. Di ba? Kung hindi nyo dadamuhan ang inyong pananim, ay lalampasan pa yung inyong mga talong. Mga talungan nyo. Di ba? Oh. Anumang uri ng pananim na pagkakakitaan ng mga anak ng Diyos, pag hindi ito inalagaan, hinayaan lang yan, mas mabilis tumubo ang mapangsirang damo. Di ba? Bakit? Kasi pag umuulan, hindi lamang ang mabuting pananim ang nakakasipsip at nagpapasalamat sa ulan. Mas malakas din magpasalamat ang mapangsirang damo. Kaya nga sabi ni Lord, hindi lahat na nagsasabi sa iyo, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Tama. Pag tumatawag ang mga mga mabuting pananim, Lord, bigyan mo kami ng ulan. Maging ang mapangsirang damo, Lord, bigyan mo rin kami ng ulan. Kasi bakit? Pag tagtuyot na. Kapag kailangan para tumubo ang mabuting pananim, Lord, bigyan mo kami ng araw. Kaya pag sumikat ang araw, hindi lamang sa mabuting pananim sumisikat ang araw. Tama ba? Amen. Sa umagang ito ay pag-usapan natin ay ang 4 classes of people or 4 class of groups of people.
apat na klase ng mga tao o apat na grupo ng mga tao ang panahon natin ngayon. Apat na klaseng grupo ng mga tao. Tama? Amen. So, dito sa ating pinag-uusapan, sabi rito ng Panginoon, ito ay kanyang ipinangusap sa pamamagitan ng mga parabola. Na palagay ko na nauunawaan na natin ang parabola na ang sabi ni Lord, mayroon isang maghasik. Sino ba yung pumupunta sa bundok para maghasik? Diba? Dala-dala mo yung kaba ng palay. O kaya doon sa bukid. O. Nasabi ng Panginoon, ang isang maghasik habang dala-dala niya yung binhi, okay, nasa loob ng sako, ang ilan, habang naglalakad patungo doon sa bukid, nahuhulog na sa kalsada sa tabi ng daan. Yung ilan naman, nahuhulog sa mga bato-bato. Yan, kagaya dyan. Yung ilan naman, nahulog naman sa mga matitinik, madawagan. Pero yung pagdating doon talaga sa bukid, sa talagang paghahasikan mo o pagtataniman mo ng mabuting binhi, doon mo na ihahasik yan, or na itatanim, or na isasabog ang mabuting binhi. Kaya doon, kapag natanim na yan, dahil bakit? Bakit marami ang nagiging bunga doon? Sino ba ang nagbubukid dito? Brother Wilmer, no? Nasubukan mo rin ba magbukid ng ano? Ayan. So, hindi mo basta-basta itatanim ang binhi. Ano ang gagawin? Ihanda mo muna yung bukid. Ayan. O? Aararuhin yan. No? Lilinisin. At kapag naararo na yan, anong gagawin? Mayroong kalaykay. O? So ngayon, hindi na kalaykay ang tawag dyan. O kasi ang ano dyan ngayon ay mga makinarya na. O, malinis na. At kapag ito ay narotobator na, napalmar na, narotobator na, lahat-lahat, maganda na ang ayos, latag ng bukid. No? At saka ngayon ito patutubigan. Ibababad ngayon ito sa tubig para yung lupa ay lumambot. At kapag ito ay nakita na ng magbubukid na pwede nang sabugan ng tanim, sasabugan na niya. Tama ba? So, ibig sabihin, mayroong preparation sa bukid bago itanim yung bini. Hindi basta lang, ihagis na lang yung bini dyan. Tumubo ka dyan o hindi, bahala ka. Hindi ganon. Ang totoong magbubukid, ang totoong nagtatanim ng binhi, hinahanda ang bukid bago taniman ng binhi. Dahil kapag initsa lang yan na hindi man lamang inayos ang bukid niya, nagsayang lang siya ng gasto. Walang pinagkaibayan, tutubo na lang yan pusa, pero hindi bubunga. At dito, ang sabi ng mga alagad, hindi maintindihan ng mga alagad na anong klaseng parabola ito. No? Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, no, ay ipinaliwanag ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Kanyang mga alagad, Lord, paliwanag mo nga sa amin kung ano itong mga sinabi mo. Bakit lagi kang nangungusap sa marami? Nakita niyo, Diyos, magbasa kayo sa Bible. Hindi nangungusap si Lord ng direkta kapag nasa public way siya. Laging parabola siya sabi niya. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit ba lagi mong sinasabi ang mga parabola, mga talinghaga? Hindi ito maintindihan ng mga tao. Maging sila nga, hindi nila maintindihan. Mga alagad na sila, di ba? Ano sabi ni Lord?
para matupad ang hula ni Propeta Isayas na ang bayang ito ay bubukhin ko ng mga pangungusap ng mga parabola para yung kanilang mata na nakadilat, hindi sila makakita. Yung kanilang mga tinga nakakarinig, ay hindi sila makaunawa. Oh? Kasi bakit? Dahil ang kaharian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Amen. Kapag nangungusap ang Diyos ng mga parabola, kung anak ka ng Diyos, maiintindihan mo yan. Dahil anak ka ng Diyos. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, kahit ipaliwanag ng maayos yan, hindi mo maiintindihan. Dahil hindi ka naman anak ng Diyos. Tama ba? Kaya ang binhi ng Panginoon, nakita nyo, piniprepare ng magsasaka ang bukid bago isabog. Ganon din ang mga ngaral ng Diyos. Alam nyo ba ang bukid na sinasabi? Ang ating mga puso. Bago taniman yan ng mga ngaral ng Diyos, ipiniprepare muna ang puso ng bawat isa sa atin. Para yung salita ng Diyos, hindi lamang pumasok sa tinga sa kabila at lalabas na dito sa kabila. Kapag preparado na ang puso ng mga anak ng Diyos para taniman na ng binhi ng salita ng Diyos, pag pumasok sa kabilang tinga niya, didiretso yan sa puso niya. At doon na magkakaroon na ito ng resulta. Amen. Tumutubo na ito. At ang pagtubo niya, amen, magde-decide na siya na maglingkod sa Panginoon. Amen. Ang pasimula ng paglilingkod sa Diyos, makinig ng salita ng Diyos. Amen. Romans 10:17. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tama ba? At habang nakikinig ka ng salita ng Diyos at nauunawaan mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa Marcos Kapitulo 16:15, ang sinuman sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Doon na, nag-uumpisa na siyang humakbang para ang bilhin na yon ay magkaroon na ng katuparan. Ay, hindi ka pa pwede bumunga. Umusbong ka pa lang. May puno ka na. At pag may puno na yan, magkakaroon na ito ng panibagong supling ng dahon. Wala pa rin bunga. Yeah. Pero kapag dumating na ang panahon na siya ay bubunga na, karamihan bumubunga ang palay in 3 months. Diba? Or 2 months pa lang, nagbubuntis na yan. Hanggang sa ito ay lumitaw na yung kanyang bunga, hindi pa rin pwedeng anihin. Hintayin pang mahinog. At ang sabi na Santiago Kapitulo 5, ang magsasaka, ang magsasaka, kapag ito ay nagbukid, hihintayin niya muna ang unang ulan. Ano ang unang ulan? Sa buwan ng Mayo. Pagbaba ng buwan ng ulan sa buwan ng Mayo, nadilig na yung tigang na lupa, panahon na para magbungkal na para sa pagtatanim. Tama ba? Yan. At bubungkalin na ngayon yung lupa. Hanggang sa ito na, nag-ulan na. Hanggang sa dumating yung na-prepare na yung lupa, sasabugan na ngayon ang pananim. At ang sabi ng Santiago Kapitulo 5, ang magsasaka, kapag naisabog na niya yung kanyang binhi, pananim, hinintay niya ang unang ulan, at hihintayin din niya yung huling ulan bago naman siya mag-ani. Amen. Dahil ang huling ulan, mga kapatid, didiligin niya yung binhi bago anihin. At kapag dumating ang huling ulan, sisikat ngayon ang araw para hinugin na yung binhi. Tama ba? Amen. Ang sabi ng propeta ng Diyos, ang unang ulan sa pananim, spiritual, tayo,
Ngayon, tayo ang binhi ng Diyos. Kailan na itanim ang binhi ng Diyos? Nagsimula doon sa Day of Pentecost. Alam nyo dito? Ito. Dito, bago tayo pumasok sa panahon ng 7 iglesia, dito muna nagkaroon ng tinatawag na Day of Pentecost. Ang panahon ng Pentecostes. Ang pagbaba ng Espiritu Santo. Unang pagbaba ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay inalintulad sa unang ulan. Sa pananim ng Diyos na ating parabula. Kailan dumating ang unang ulan? Dito sa araw, panahon ng Pentecostes. At pumasok ngayon sa panahon ng Epeso, ang Iglesia ng Diyos. Hanggang sa dumating tayo sa panahon ng Laodicea, tayo ngayon. Amen? So, nandito na tayo sa panahon ng Laodicea. Malapit nang mag-ani. Amen? Hallelujah! Bakit malapit na mag-ani? Dahil dumating na ang huling ulan. Ang huling ulan, kung ano ang mensahe sa panahon ng Pentecostes, baptism of the Holy Spirit, ang pagbabautismo ng Espiritu Santo ng Diyos sa mga totoong mga sumampalataya, totoong binhi ng Diyos na itinanim dito sa ibabaw ng lupa, ang mga anak ng Diyos, ay nasa panahon na tayo ng Laodicea, walang ibang taga-baptize ay ang Panginoong Hesukristo din. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino ang Espiritu Santo? Si Jesus Christ. Siya ngayon ang huling ulan. Ang unang ulan doon sa panahon ng Pentecostes ay ang mensahe ng baptism of the Holy Spirit. Panahon ng Laodicea ay ang mensahe ng huling ulan ay bautismo rin ng Espiritu Santo. Hallelujah. Doon sa Pentecostes, tumayo si Peter. Repent and be baptized. Amen. Pagdating dito ng Laodicea, isinugod ang Diyos sa propetang Branham. Repent din and be baptized. Bakit ang kanyang mensahe ay, come out! Labas! Huwag kayo manatili sa loob. Dahil hindi pwedeng manatili sa loob ang binhi, lalabas at lalabas siya. Amen. Hallelujah! Hindi siya mananatili na siya ay natatakpan ng isang dayami. Kailangan lumabas siya. Dahil siya ay binhi. Nakita niyo kung ang binhi itinanim sa lupa? Pwede ba yung palay itinanim mo doon sa lupa at tapos yung pagdating sa pagbubunga ay mais ang lumabas? Hindi. Palay din ang lalabas. Kasi bakit? Dahil palay yung itinanim mo. Amen. Amen. Hallelujah. At iyon yung itinanim doon ng mga apostol sa Day of Pentecost, ang purong salita ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, ang binhi ng Diyos, hindi yan dadami, o ang binhi, hindi dadami yan kung hindi mo na mamamatay, di ba? Pero ang binhi na yun na namatay, na ito ay may buhay, dahil hindi lahat ng may binhi ay may buhay. Hindi lahat ay tinanim mo, tumutubo. Ang tumutubo lang ang may buhay. Tama? At nung dumaan sa proseso ang Amen, napakaganda nito. Hallelujah. No? Ang sabi ng propeta ng Diyos, dumaan sa proseso ang iglesia ng ating Panginoon. Kailan dumaan? Dumaan sa proseso ng Epeso. Natanim dito sa Epeso ang iglesia ng Diyos. Ang binhi. Kita nyo? Maari bang maitanim ang binhi na hindi ito ibabaw sa lupa? Diba? Ibabaon mo yun. Dahil pag tumubo siya na hindi nakabaw sa lupa, ay walang ugat yan. Kadali lang yan, patay. O kaya matuklaw yan. Matuka ng ibon o manok o ano man. Kaya makita natin dito, pagdating dito sa madilim na ito, amen. Oh, diyan ay unang itinanim ang binhi ng Diyos. Oh,
At pagdating dito ng Tiatira, panahon na para mamatay ang butil. Tama? Patay na. Pero yung butil na yon ay may buhay. Amen. Amen? Kaya yung butil nung mamatay, lumabas ngayon yung buhay, umusbong. Yan, panahon ni Columban yan. Pagdating dito kay Martin Luther, nagkaroon na ito ng tinatawag na binhi. Tumubo na siya. Amen? Amen. Alam na alam ni Brother Wilmer yan. Ninyong lahat. Kapag mayroon ka tinanim na butil sa lupa, abangan mo. Uusbong yan. Ilang araw yan. Amen? Tama ba? At nang umusbong ang binhi sa panahon ni Martin Luther, yan ang tinatawag na justification. Ang ibig sabihin ng justification, ang binhi, ang salita ng Diyos ay ginastified ng Panginoon na ito ay buhay sa puso ng bawat mananampalataya. Napaka-importante ang ma-justify. Amen. At ngayon, pumasok kay John Wesley sa Philadelphia. Sanctification. Nagkaroon na ng panibagong sanga. Pagpasok ng Pentecostes sa pagitan ng Philadelphian and Laodicean, lumabas ang Pentecostes. Back to the restoration of the gift, ang Pentecost. Pagbalik na ng speaking tongues. Amen? Hallelujah. Restoration. At pagkatapos ng Pentecostes, nagsimula sa Association Street yan. Lumabas ang binhi. Dahil ang Pentecost, siya ang shock of the seed. Siya ang carrier. Kita nyo? At nung lumabas, bumuka, yung carrier, lumabas ang binhi. Tama ba? At ang binhi na yon, walang iba, ay ang maibalik uli ang original na aral sa Pentecost na dinoktor at sinira ng Diablo sa pamamagitan ng madilim, maling aral. Ngunit ngayon, ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta, si William Marion Branham. Ang dalang-dala na mensahe ay go back to the Word. Amen. Back to the Word. Come out! Hallelujah! Saan tayo lalabas? Doon sa mga sikta, denomination, tradisyon ng mga tao na hindi naman talaga pinalulugdan ng Panginoon. Kaya may come out. Tama? Si bakit? Wala na doon ang Diyos sa loob ng simbahan. Wala na ang Diyos doon sa loob ng sikta. Wala na ang Diyos doon sa loob ng denomination. Wala na ang Diyos doon sa loob ng reliyon. Anong dahilan? Hindi naman na salita ng Diyos ang naituturo, kundi yung mga doktrina, tradisyonal ng mga tao. Kaya anong sabi ng Marcos 7:7? Tama, ang hula sa inyo ni Isaias, na ang bayang ito, ginagalang na lang ako sa kanilang labi, pero ang kanilang puso malayo na sa akin. Hallelujah! Bakit? Wala nang salita ng Diyos sa puso nila. Ang kanila lang sinusundan ng tradisyon, aral, dogma, kautusan, order, sistema ng mga reliyon na kanilang kinakaniban. Pero bukang bibig pa rin ng Diyos. Kasi bakit? Dahil ang sabi ni Isaias, para matupad sa kanila ang hula ng bayang ito na ang kanilang labi ay malapit lamang ang Diyos. Pero sa puso nila malayo. Anong nangyari? Dahil hindi na tinuturo ang purong salita ng Diyos. Dumating ang propeta ng Diyos, sinugo ng Panginoon para ipanumbalik tayo sa tunay na aral ng salita ng Diyos. Ang panahon ng ating panahon. Ang Laodicean Age. Ano ang panahon ng Laodicean Age? People's right. Bakit lahat ng tao gusto na siya may karapatan? Mga aso, may karapatan na. Hindi na pwede katayin yan. Mga kabataan, may karapatan na. Hindi na pwede paluin yan kahit pag-ula ka.
nabidyohan ka, dalhin doon sa DSWD, makukulong yung magulang. Kita nyo yung anong kabulukan sistema? Oh. Samantalang sabi ni Hari Solomon, ang bata kapag nagkakasala o nagkakamali, paluin mo para maituwid siya sa tamang landas. Ngayon hindi na. Panahon ng Laodicea. Ang panahon ng Laodicea ay bulok. Wala nang pag-asa. Kundi ang sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, nabanggit ni Brother kagabi, Malakias chapter 5, verse 1, na darating ang pagsusunog na ng mundo ito. Wala na. Bulok na ang sistema ng Laodicea. Kundi saan ang patutungan nito? Pagsusunog. At ayaw ng Diyos na masama tayo niyan. Amen. Kaya nga mang sabi ng Revelation 18:4, kama! Labas kayo din! Para huwag kayong maramay sa kanilang sala. Kayong maramay sa kanilang sala. Yeah? Hallelujah. May, kailangan lumabas tayo saan? Lumabas tayo sa sistema dahil doon ang tao kinukulong. Kita mo, marelihiyoso tayo lahat. Lahat naman tayo nang galing sa Roman Catholic. Hindi tayo naninira ng hindi tayo laban sa tao na nandoon sa ating kinagisnan. Ang laban ng Diyos yung sistema. Tradisyon, aral. Pero mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero pagdating sa sistema, doon nagagalit ang Panginoon. Ang tawag dyan, sistema na Nicolaitan. Nicolaita. Alam nyo ba ang sabi ng Revelation chapter 3? May laban ako sa inyo. Dahil mayroon kayong aral ng Nicolaita. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng Nicolaita? Ang Nicaw means to conquer. Ang laity, ibig sabihin, ang iglesia. Kaya ang ginawa ng mga denomination, religion, sekta, organization, ay kontrolado nila ang bawat mga miyembro nila. Yan ang ibig sabihin ng Nicolaita. Kanilang kinokontrol. Maging dito sa mensahe. Ang dami na nagdadala ng mensahe ngayon. Pero under control ng kanilang mga mangangaral, ang kilos ng bawat mananampalataya, mas inubira na nila na dapat ang nangunguna ay ang banal na Espiritu Santo. Hindi yung tao na ang nasusunod. Pag hindi nasunod yung inutos ng kanyang pastor, magagalit na yung pastor. Kasi bakit? Dahil boss na siya eh. Instead na ang Diyos ang maging boss natin. O, tama ba? Wala tayong personalan ha. Aral lang. Hindi tayo galit sa tao, galit tayo sa sistema. Kaaway natin ang sistema, hindi natin kaaway ang tao. Tama? Amen? Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Dahil inilalabas tayo ng Diyos doon sa sistema. Pag ikaw ay tunay na binhi, lalabas ka doon sa sistema. Sistema ng career ng sanlibutan. Career ng sistema ng religion. Dahil binhi ka ng Diyos, kailangan mong lumabas. Amen. Yan ang mensahe sa panahon natin yan. Come out. Matthew chapter 25, verse 1 hanggang 10. Pagkahating gabi, may sumigaw. Ito, nasa hating gabi tayo sa panahon ng Laodicea. At pagdating ng hating gabi, alas 12 ng hating gabi, ang mga bride ng Panginoon naghihintay sa pagparito ni Lord, mga dalaga. Oh, at nung sumigaw ng hating gabi, narito, kasi tayong lalaki dumarating. Labas na kayo. Oh, salubungin ninyo. Amen. Nagsibangon yung 10 dalaga. At ang 10 dalaga na yon, yung 5, ang kanilang ilawan, may langis. Alam niyo ba yung langis? Sabihin natin, may gaas. Di ba? Yun naman dito sa atin, gaas. Pero nung mga bata pa kami, dahil sa bundok kami nakatira, ang pinaka liwanag ang tawag sa amin, kinki. Maliwanag yon. Na, mayroon din ba dito nung araw, kinki tawag? Oh, na malaki ang pabilo, na malapad. At iniikot lang yan. Ang malaki ang ganda. Wala na akong makita ngayon yan. Oh. Langis ng niyog ang ginagawa ng lulo ko.
Ayon sila ng maraming niyog, lalangisin. At kung langis na, napakasarap ng amoy, walang baho. Yun ang pinaka ah, ah, langis para patuloy ang liwanag. Ang ganda. Kapag yan na ang ginagamit ng lulo ko, pakiramdam ko mayaman na kami. Oh. Kasi madalang din ang mayroon doon. Karamihan yung mga improvise na ginagawa. Buti, may pabilong, ang ganyan yung ng payong, di ba? Sulusot doon. Karaniwan yon. Pero pag may kinki kayo nung araw, pakiramdam ko mayaman na kami. Kasi ang ganda, ang liwanag sa buong sala yan. Kahit isa lang ang sumisindero. Ganun yon. Yun ang dala-dala ng 5 matatalino na mga babae na sasalubong sa pagparito ng Panginoon. At yung babae na yon, hindi yan babae ng mga babae literal, kundi yan yung mga totoong mananampalataya na naghihintay sa pagparito ng Diyos. Hallelujah. At ang lampara natin, alam nyo ba mga kapatid? Yan ang salita ng Diyos. At hindi lamang salita ng Diyos, kundi mayroong panglangis ang salita ng Diyos. Ano yon? Yon naman ang bautismo ng Espiritu Santo. Yon ang ibig sabihin, ang kapahayagan ng salita ng Diyos na mauunawaan ninyo na ito ay hindi sang-ayon sa kapahayagan ng mga sistema at relihiyon at denomination ng sanlibutan ito. Kaya nakita nyo, nagkakamaw tayo. Sinong relihiyon dito sa mundong ito nang paniniwala ay si Kristo at ang Ama isa at ang Holy Spirit ay isa? Wala. Talo-talo sila. Hindi nila alam ang gagawin. Pero ang aral ng Biblia, sabi, Hebrews 13:8, si Jesus Christ, siya noon, ang Ama, siya ngayon, ang Anak, at siya doon na darating, ang Holy Spirit. Nasa panahon tayo ng Holy Spirit. Ang katauhan ni Jesus Christ. Walang tatlong Diyos, iisa lang. At iyon yung kapahayagan. Yun yung bautismo ng Espiritu Santo. Paano ka maglilingkod sa Diyos, hindi mo kilala? Ang dami naglilingkod sa Diyos. Sa pangangaral ko, Luzon, Visayas, Mindanao, lagi kong sinasabi sa mga tao, maglilingkod ka na rin lang sa Panginoon, kilalanin mo na yung Diyos na paglilingkuran mo. Dahil marami naglilingkod sa Diyos. Tinanong mo ang tao, naglilingkod ka ba sa Diyos? Opo. Mahal mo ba ang Diyos? Opo. Pero anong sabi ng Biblia? Mahal nila ang Diyos sa bibig. Kilala nila ang Diyos sa bibig. Pero sa puso wala. Si bakit? Dahil yung aral at tradisyon. Pakibasa nga kapatid. Marcos Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 9. Basahin mo ng malinaw at malakas. Nakita nyo? Na kung saan? Amen. Binabalik sa atin ng Diyos ang binhi ng kanyang salita. Saan? Binabalik sa bawat mga binhi ng huling araw na ito. Marcos Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 9. So, gamitan mo ng mic para marinig sa speaker. 17. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral ng mga utos ng mga tao. Sandali. Ano sabi ni Lord? Kahit gaano kasinsero ang tao na maglingkod sa Diyos, kung ang kanilang sinusunod ay aral at utos ng mga tao, ang sabi ni Lord, walang kabuluhan. Okay, sige. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Nakita nyo? Isip ng tao, naglilingkod pa rin sila sa Diyos, pero ang sabi ni Kristo mismo, nagsasabi, iniwanan na nila ang utos ng Diyos at ang kanilang pinanghawakan ang salit-saling sabi at tradisyon ng mga tao. At yun yung nakagisa natin, hindi ba mga kapatid? Kaya nga nag-come out tayo dahil ito na ang mensahe sa panahon na magsilabas tayo sa mga sistema ngayon. Amen? Sige, tuloy.
At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salitsaling sabi. Amen. So nakita nyo? Iyan ang dahilan. Oh, para ang matupad yung kagustuhan nila. Kaya ngayon, lahat ng reliyon, pagtagpo-tagpuin natin, lahat sila nagsasabi totoo sila. Wala naman relihiyon ng mga ngaral. Maging kami man, hindi ako magsasabi, ay huwag kayo maniwala, hindi kami totoo. Oh, sasabihin ko sa inyo, kaya ako nangangaral dahil ang totoo ay ang Diyos. Hindi kami. Dahil pag kami ang maging totoo, ay sinungaling na rin kami. Dahil walang ibang totoo, si Jesus Christ lang. I am the way, the truth, and the life. Si Jesus Christ lang. At iyon dahilan kung bakit ito ay aming ibinibigay sa inyo. Dahil pag tinanggap ninyo si Jesus Christ, hindi kami ang inyong tinanggap. Kundi si Lord. Sa paano magtanggap kay Lord? Yan, sa ginawa nito ni Sister Lisa, sa ni Sister Emily. O kayo, kailangan nyo yan. Ganapin ninyo yan dahil yan ang unang hakbang para ang binhi ay umusbong. Amen? Kailangan may tanim sa puso nyo. Pag umusbong na yan na ang pagpapatunay na nabuhay ang binhi ng Diyos sa puso nyo. At ang katunayan na ang binhi ng Diyos ay buhay sa puso nyo ay mayroon ng pagsunod. Amen? Ano ang unang hakbang ng pagsunod? Ang lumusog dyan sa bautismuhan. Amen. Pero wag nyo munang hintayin. Gayahin ninyo yung mga sister natin na mahaba ang palda. Pero kung kaya nyo gayahin nyo na agad. Pero kung hindi pa, wag. Kasi bunga yan eh. Alam nga naman, katatanim mo lang, gusto mo bumunga ka agad. Proseso muna. O, dahan-dahan, step by step. Parang bata yan. Kahit alam mong masarap ang bulalong baka, ay wag mong ipagpilitan doon sa bata at baby pa. Kaya mo muna dumidi sa ina niya dahil yun ang gatas para siya ay unti-unting lumakas. Unti-unting lumaki. Kayo din ang sabi ni Apostol Pablo, nasain niyo ang salita ng Diyos na kagaya ng gatas sa kagaya sa inyo mga bagong panganak ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon, balik tayo doon sa 10 dalaga. Yung 10 dalaga, ang 5 ay matatalino. Ang kanilang pinaniwalaan, sinampalatayan na salita ng Diyos, walang iba ang lampara. Kinakailangan may kasamang bautismo ng Espiritu Santo. Pag wala, nakita nyo nung dumating na ang rapture, nakasama yung 5 na may ilawan, na may langis sa kalang ilawan. Pero yung 5 dalaga, naiwan. Oh. Tama? Mayroon din silang lampara. Mayroon din silang salita ng Diyos. Ilat naman ang reliyon, dala nilang salita ng Diyos. Pero walang bautismo ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil hindi nila pinaniwalaan at hindi nila narinig at hindi nila pinakinggan ang mensahe sa huling panahon natin. Dahil ang mensahe sa huling panahon, ito ang baptism ng Holy Spirit. Amen. Ang mensahe na ibinigay ng ikapitong anghel. Sino ang ikapitong anghel? The mighty angel, ang sabi ng Revelation chapter 10, verse 1 to 7, walang iba si Jesus Christ. Dala-dala niya ang Book of Redemption. Amen. Binuksan niya. Inisa-isa ang mga tali ng selyo hanggang sa nabukas na lahat. Amen. At ibinigay kay John. Sabi ng mighty angel, kainin mo yan John. At nung kinain ni John yung aklat na nabuksan, napakasarap sa bibig, sabi ni John. Parang punot pukyutan. Pero pagdating sa tiyan, napakahapdi. Ang pait. Oh, ano sabi ng propeta ng Diyos? Yan ang salita ng Diyos. Iyon ang mensahe sa panahon natin na nabuksan o binuksan ng ating Panginoon. Ibinigay din sa propeta. At ngayon, binigay sa atin ng propeta. Amen. Dahil si John, siya ang tipo ng bride. Hallelujah. Kainin natin ang book. Kainin natin ang open book. Ang revealed word. Oh, sarap pakinggan. Yan, oh. Pag kinain natin, ang tamis. Ang sarap pakinggan. Oh, kakaiba ito. Pero kapag nasa tiyan na, pinapamoy na natin, oh, ang hapdi. Oh, tanggal ang hikaw ko. Oh, tanggal ang pintas ko. O, di ba?
Oh, tanggal ang mga pantalon ko at mga short ko. Ang hapdi talaga. Yun ang meaning yun. Meaning. Pero wag niyo munang madaliin. Kasi kailangan niyo muna hintayin na ang Diyos ang magpabunga sa inyo. Yes. Dahil ang bunga, yun ang pagtalima na ng isang totoong mananampalataya. Hallelujah! Glory to God. Iyan ang nagpapatunay na ang binhi ng Diyos ay ikaw mismo. Amen. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung sino man. Ang binhi ng Diyos, ikaw. Kung naitanim ka nga sa mabuting lupa. Amen. Hallelujah. Glory to God. Na ang 5 babaeng mangmang naiwan sa rapture. Sino yon? Ito yung mga tao na hindi nabautismuhan ng Espiritu Santo. 2 klase ang lesyon ng Foolish Virgin. Babaeng mangmang. Walang bautismo. Nasa denomination, marami yan. Yung mga matatapat na naglilingkod sa Diyos kahit na hindi nila alam ang katotohanan. Tama ba? At mayroon din dito sa mensahe na hindi pinapabuhay ang salita ng Diyos. Simba lang siya ng simba. Simba lang ng simba. Sige. Pero hindi siya, ayaw niyang sundin ang salita ng Diyos. Yun yung sinasabing mangmang. Ayaw sumunod. Kung ayaw mong masama sa rapture, wala problema. Patuloy ka lang na maglangkot sa Panginoon. Pero huwag kang aasa na makakasama ka sa rapture. Dahil ang sasama sa rapture, yung nagsumikap Amen. na ipamuhay, sundan ang salita ng Diyos. Dahil iyon lamang ang tanging kaligtasan at katiyakan ng bawat isa sa atin. Amen. Amen? Hallelujah. Tama ba? Naipaliwanag ko na ba ng maayos? Kaya dito sa panahon ng Laodicea, people's right. Ang mga tao gusto may karapatan lahat. Pero anong sabi ng Diyos? Labas tayo dyan sa Laodicea. Lumabas tayo. Kaya ang bawat totoo manampalataya, wala na siya sa sistema ng Laodicea. Bakit? Dahil dito sa sistema ng Laodicea, kanya-kanya silang katuwiran. Ibig sabihin ng people's right, katuwiran ng tao, karapatan ng tao ang katuwiran. Pero ano ang sabi ni Lord? Nung siya ay pumunta doon kay John the Baptist, baptize mo ako dyan. Sabi ni John, Lord, hindi pwede, ako ang bautismuhan mo. Alam ni John the Baptist eh. Ano sabi ni Lord? Wag. Payagan mo ngayon. Dahil ganyan ang narapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran ng Diyos. Amen. Kapag ikaw ay sumampalataya, naniwala, ikaw ay sumunod, pumasok sa baptism ng water baptism, mga kapatid, ikaw ay pinapatunayan mo na lumabas ka na sa katuwiran ng Laodicea. Ang sinundan mo ay ang katuwiran ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil yun ay binigay na halimbawa ng Panginoon para sundan natin nang sa ganun mawala sa atin ang sarili natin katuwiran. Hindi, teka muna. May simba ngayong brother. Hindi, may importante akong lakad, pero hindi naman. Diba? Pero kung ikaw ay totoong manampalataya, ang lahat ng bagay si Jesus Christ ang number 1. Amen. Walang teka-teka dyan. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig ng aking salita. At ito ay lilinisin siya sa pamamagitan ng pakikinig niya ng aking salita. Kayo'y malilinis na! Amen, sabi ni Lord. Dahil sa mga salita na inyong napakinggan. Nakita nyo? At katapos mo mabautismuhan dyan sa tubig, babautismuhan ka ng Diyos sa Espiritu Santo. Ano ang bautismo ng Espiritu Santo? Ito marami ang hindi alam nito kung ano ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang alam nila, maglundag-lundag, mag-at sa balat siya. Kung ano pa. Pero ito, napakasimple lang. Ang bautismo ng Espiritu Santo, kapag ang tao ay gusto niya, pero kung ang ayaw ng tao, walang magagawa si Lord kasi binigyan tayo ng Lord ng kanya-kanyang karapatan. Free moral agency. Hindi tayo ginawang robot. Ikaw ang mamili. Gusto maligtas? Gawin mo ang nararapat. Ayaw mo maligtas? Magpatuloy ka sa lakad mo. Diba? Ganun ang Diyos. Dahil ang Diyos banal o humatol. Hindi siya basta hatulang ka dahil gusto ko natin. Hindi.
hahatulan ka ng Diyos dahil doon sa ginawa mo at sinunod mo ang sarili mong kagustuhan, hindi ang katuwiran ng Diyos. Kaya nga kailangan bautismo sa tubig para iyon ang simula na tumupod ka sa katuwiran ng Diyos. Para ang katuwiran natin ay atin ito isang kapit sa ilalim natin. Huwag ka dyan. Yan ka lang. Hindi pwede yan. Ang katuwiran ng Diyos ang dapat yung sundan. O, di ba? Ay, di ba si Jesus Christ, nung nananalangin sa Garden ng Getsemane, bilang nagkatawang tao siya. O, damang-dama ng kanyang katawang tao na napakahirap ang gagawin sa kanya ng sanlibutan. Dahil kinabukasan, parusahan na siya. Ipapatay na siya sa krus. O, ano sabi ni Lord? Lord, Ama, maaring po ba, lapasan po ang saro ng kamatayan. Pero ano sabi ni Lord? Huwag ang aking kalooban naman, kundi ang iyong sakdal na kalooban. Ganon din tayo. Alam natin kung anong hirap na nadaranas natin. Pero ang mga kahirapan na ito, pagsubok na ito, maliit lang na bagay yan. Yung inilaan ng Diyos na kaluwalhatian sa bawat totoong naglilingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Ngayon, ano sabi? Ng Ephesians chapter 1, verse 13. Ito ang sabi, ha? Para magkaroon ka ng katiyakan na magkaroon ka ng bautismo ng Espiritu Santo. Na, sabi rito, na sa Kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Alin ang aral ng katotohanan? Ang salita ng Diyos. Sino nagdala sa atin ito? Ang propeta ng Diyos, ng Laodicean, si William Marion Branham. No? Nasabi rito, ng ibanghilyo ng inyong kaligtasan. Nakita nyo? Nasaan ang kaligtasan natin? Hindi sa ating grupo, kundi nasa ibanghilyo ng ating Panginoon. At ang sabi rito, nasa Kanya naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kailan kayo sumampalataya? Ang totoong panampalataya, yun na nga, kaya lumusong kayo doon. Doon kayo nagsimula na pinatunayan mo na ang panampalataya sa Diyos ay totoo. Amen. Buhay. Dahil hindi lahat ng panampalataya ay totoo. Mayroon panampalataya na patay. Dahil sabi ng Santiago 2:19, pwede nyo ba nalalaman? O 20, na ang panampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya kailangan may kasamang gawa para buhay. At ito yun. Para alin? Para bautismuhan ka ng Espiritu Santo. Nasabi sa 14, na siyang patutuo sa ating mana. Ang Santong Espiritu, kapag ito ay nasa atin na, ito ang nagpapatunay, ito ang nagpapatutuo na mayroon tayong mana. Ano ang mana? Buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah! Dahil ito pang sabi, na hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Pag-aari na tayo ng Diyos kapag mayroon ng tayong bautismo ng Espiritu Santo. Sino ba ang may baka dito sa inyo? May kalabaw. O, di ba? Ang baka at kalabaw, kapag gala ang yung baka, gala ang kambing mo, kalabaw mo, para hindi mawala yan, anong gagawin? Lalagay mo ng hero. Hihiruhan mo yan dito sa pigi. Letter E, sabi na, Wilmer, W, no? Wilmer, W yan. Kung malagala man yung baka mo o kaya kalabaw mo, nakawala. Nakalabas ng kural yung kalabaw at baka ni Wilmer. Bakit alam nila na pag-ari ni Brother Wilmer yun? Dahil may tatak sa pigi. Ganun din ang bawat sa atin. Ang tatak naman ng Espiritu Santo, sabi dito sa noo. Bakit sa noo? Dahil dito nagsisimula na intindihin natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dito pumapasok sa ating pag-iisip. Amen. At iyon ang tatak ng Espiritu Santo at hindi lamang sa isip natin, maging sa puso natin. Ang sabi na pala kasulatan sa Roma, ang salita ng Diyos ay tatatak sa inyong mga puso upang malaman ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, nasaan na tayo? Nasa 10 dalaga. Alin ang 10 dalaga? Yung mga naniwala na sumunod sa mensahe nung sumigaw, "Come out!" Pareha sila lumabas. Nandito sa mensahe rin yan. Kaya marami ang iba't ibang aral ng mensahe.
Kasi yung 5 roon, mangmang. Yung 5 doon, matalino. Amen. Oh. Wala, hindi lamang nasa denomination. Oh. Tama ba? Yeah. Hallelujah. Kita nyo? Praise the Lord. Ngayon, nasaan na tayo? Balik tayo sa teksto natin. Malapit na tayo magtapos. Nilelaborate ko lang na yung binhi na yon ay walang iba ang mga totoong manampalataya. Ano ang sabi ng banal na kasulatan dito sa teksto natin, no? Tayo ay malapit na magtapos. Alas 10. 10. Ang sabi rito sa Matthew chapter 13. Anong sabi ng parabola? Oh. Sabi rito, doon sa paliwanag, sabi ng mga alagad, Lord, paliwanag mo sa amin kung ano yung sinabi mong mga talinghaga. Ang sabi dito ng Panginoon sa verse 18, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Amen. Ito yung text natin kanina. Na pumunta ang manghasik, papunta doon o pamaghasik. Okay, ano sabi? Kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian, ang Biblia, ang Ebanghelyo, at ito'y hindi niya napag-unawa. Yan. Hanggang pakinig lang siya, hindi niya naunawaan. Ano sabi? Ay pinaruunan ng masama at inagaw ang nasik sa kanyang puso at ito'y nasik sa tabi ng daan. Yan po lang ibig sabihin, yung nahulog sa tabi ng daan na binhi. Hindi niya na pag-unawa. Pumunta ang diablo, yung salita na kanyang narinig, ng salita ng Diyos, kinuha sa kanyang puso. Yan palang ibig sabihin ng nahasik sa tabi ng daan. Talatang 20. At ang nahasik naman sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap niya ito at buong galak. Oh, praise God. Ang ganda ng mensahe, kapatid. Ang ganda. Ngayon ko lang narinig ang ganung mga aral. Oh, marami ako na-encounter ng ganyan. Pero ano ang nangyari? Sabi rito, gayon man ay wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian, pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natisod siya. Nabautismuhan din, sumamba ng ilang panahon, marahil 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, 5 taon, 10 taon, mayroon pa 20 taon. Kung kailan tumagal at saka nawala. Kasi bakit? Hindi nag-ugat ang totoo niyang pananampalataya. Diba imposible na yun? 20 years? Diba? Si Judas nga eh. Si Lord na ang kasama. Diyos na ang kasama niya. Pero, ano nangyari? Natukso pa rin si Judas na ibinta pa rin niya ang Diyos. 30 pirasong pilak lang. Kasi bakit? Dahil doon sa pangangailangan. Ano naman ang sabi sa pangatlo? At ang nahasik sa mga dawagan, ayaw naman dumirinig ng salita, ngunit pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at siyang uminis sa salita, at yaoy nagiging walang bunga. Ito naman yung natanim sa dawagan na binhi. At ang binhi nito ay ang salita na narinig natin. Ang tao. Oh, dahil sa mga marami siya pang pangarap sa mundo, amen. Hallelujah. Marami siya mga pangarap pa na yumaman, lampasan yung kapitbahay, nakabili ng Pajero, sabi niya, bibili ako ng limousine. Kita niyo, yung tao, yung mindset ng tao, ng inggitero, mananampalataya na siya, nakalimutan niya na ang salita ng Diyos na sa puso niya. Pero doon sa mga pangarap niya, nalaglag siya sa pananampalataya. Marami tayo na kilala diyan. Yun yung mga nakarinig ng salita ng Diyos na nahasik doon sa
batuhan. Ito naman, ang napakaganda, yung pang-apat. At ang nasik naman sa mabuting lupa, yan, doon na sa mabukid, yung prepare. Amen. Ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tagi-isang daan, ang ilay taga-anim na po, at ang ilay tagtatatlong po. Alam na mo ngayon, sino to? Ito yung mga tunay na mananampalataya sa mensahe sa huling araw na ito. May bunga na sila. Bakit? Dahil dumarating na ang panghuling ulan. Kapag dumating ng huling ulan, kailan dumating ulan? Ang mensahe ng propeta sa huling kapanawanan, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang unang ulan, bautismo ng Espiritu Santo sa Day of Pentecost. Pangalawang ulan ay ang bautismo sa huling panahon natin sa Laodicean age, ang message ng propeta, come out from among them. Magsilabas kayo dyan sa mensahe ng Laodicea, sa sistema ng Laodicea. Amen. Labas dan. Dahil pag nandiyan ka sa sistema, hindi ka pangapasukin ng Santong Espiritu. Hindi ka babautismuhan ng Santong Espiritu. Amen. Dahil ang bautismo ng Espiritu Santo, ang mensahe sa huling kapanahonan na dala-dala ng propeta ng Diyos. Amen. Na itong ay hinasik sa ating mga puso ngayon. Amen. Hallelujah. Ngayon, babasa tayo ng quotation ng propeta. Ang apat na klase na grupo ng tao. Ito, clarify dito lahat ng propeta sa panahon natin. No? Hallelujah. Ano ang sabi? Amen. Amen. Ito. Ano ang sabi ng propeta ng Diyos? Sabi niya, now, first of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. Ano daw? Para maalaman muna natin ito, na ang tunay na plano ng Diyos ay sa pamamagitan ng eleksyon, pagtatalaga. Na ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 45, bago pa itatag ang salibutan, pinili na tayo ng Diyos. Elect by the foreknowledge of God. Paano tayo na-elect? By the foreknowledge of God. Ano ang foreknowledge of God? Ang tinatawag na paunang kaalaman ng Diyos. Diyos siya eh. Alam niya ang nangyayari sa atin. At hindi pinili ng Diyos na ikaw, Sister Eliza, gusto kitang piliin para maging. Hindi. Kaya ka pinili ng Diyos dahil sinampalatayanan mo ang salita niya. Dahil binigay sa atin ang pre-moral. Hindi sinabi ni Lord, ikaw, Brother Wilmer, gagawin kita robot. Sunod-sunod ka sa akin. Hindi ganon. Ibinigay sa atin lahat ang tunay na pagdidesisyon. Mamili ka, maglingkod ka sa Diyos o hindi. Walang pakialam sa iyo, Panginoon. Ang pakikialaman sa iyo ng Diyos, kung pipiliin mo siya. Yan ang paunang kaalaman. Election. Kaya kayo nilik. Bakit? Dahil nakita sa iyo ng Diyos na maniniwala ka at tatanggapin mo ang kanyang salita. Hallelujah. At yan ang unang grupo ng tao na ililigtas ng ating Panginoon. It was the purpose of Himself. No? Yan ang kanyang plano sa kanyang sarili. It was God's purpose to bring forth a people like unto Himself. Yan ang plano ng Diyos. Na gusto ng Diyos na maging kagaya tayo sa kanyang sarili. Kaya sabi ni Unang Juan, tayo, we shall be like Him, like Jesus. Amen! We shall be like Him, like Jesus, in a twinkling of an eye. Amen? Sa isang kisamata, we shall be going home. Amen! Yan ang ating pag-uwi. Hallelujah. Kailan? Kapag ikaw ay sumampalataya na
naglingkod ka sa Diyos. Yan ang unang grupo ng tao na kukunin ng Diyos. Amen. Sabi niya, God's purpose to bring for the people like unto Himself that would be a world bride. Amen. Nagawin niyang ikaw ay isang lubyang salita. May tanong kay Prophet Branham. The bride, sabi niya, ang bride, meron pa ba itong ministry? Would the bride have a ministry? Sabi ng prophet, yes. Amen. The bride of this hour is the message of the hour. Ang nobya sa panahon natin, walang iba ang mensahe sa panahon natin. Kaya nga tayo sabi, the word bride, the message bride. Amen. Hallelujah. Ito yung unang grupo. No? Now, before the foundation of the world, sabi niya, chosen us before the foundation of the world. And Him, she was foreknown and beloved before she was ever brought forth during these ages upon the earth. She was redeemed by His blood and can never come into condemnation. Amen. Hallelujah. And she can never be in the judgment because sin cannot be imputed unto her. Amen. Bakit siya naging nobya? Amen. Dahil siya ay pinili na ng Diyos, napili siya ng Diyos, o tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe, kaya siya naging world bride. Yan. Bago pa itatagal sa lutan. Hindi siya papasok sa paghatol, kundi siya ay kasama ng Diyos sa paghatol. Bakit? Dahil hindi na ibinilang sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Kailan hindi bibilang ng Diyos ang ating kasalanan? Kapag tayo ay tumalima na sa kanya. Pero hanggat hindi ka tumatalima, ang kasalanan nakikita pa rin sa'yo. Pero pag ikay tumalima, sabi ng Biblia, nagbautismo ka doon, ibinabaon mo ngayon ang lumang mong pagkatao. Kaya wala na makikita sa si Lord ng kasalanan. Ibinaon mo na dahil ang bautismo sa tubig, simbolo ng paglilibing ng lumang mong pagkatao. Pagbangon mo, panibagong buhay, Amen. panibagong tao, panibagong paglakad sa harapan ng Diyos. Kaya hindi na tayo titingnan. Nasabi ng Romans 4:8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Napakapalad ang tao na hindi na sa kanya ibibilang ng Diyos ang kanyang kasalanan. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. At ang sabi rito, but indeed, she shall be with him in his throne of judgment. Kundi bagkos, kasama siya ng Diyos sa trono ng paghuhukom. Lahat na nanglait sa inyo, makikita natin doon sa harapan natin. Sa araw na yan. Amen. Isilog na nila. Inalipusta, tinadyakan, sinipa, dinuraan, minura. Gaano pa kaya tayo? Pero ang lahat ng yan, makikita natin sa harapan ng judgment. Kasi bakit? Si Lord, ang Lord of Lords, siya ang King, tayo naman ang Queen. Makikita natin doon yung mga nanlait. Makikita natin doon yung nagmura sa atin. Makikita natin doon yung nanluloko sa atin. Makikita natin doon yung mga tao na gumawa sa atin ng kasamaan. Pero huli ng lahat, dahil ang pagsisisi, dito sa lupa habang nabubuhay pa siya. Yan naman yung taong mayaman. Kailan siya nagsisi? Nung nasa impyerno na. Kaya nakiusap kaya mga brab, Ama, pabalikin mo sila sa ro. May 4 pa akong kapatid doon. Ayaw ko. 4 o 5. O 5. Para hindi sila mapunta rito. Tinan mo yung tao nasa impyerno na pero mahal pa rin niya ang kanyang mga kapatid. Kita nyo? Kasi ang pagsisisi habang buhay. Magsisi ka man, kapag nasa impyerno ka na, useless na, wala na. Gayon ng tao mayaman na yun. Kaya nasabi rito, judging the world, even angels, kahit yung mga anghel, yung mga hindi panatili sa kanilang dating kalalagayan, hahatulan natin. At ito ang miyembro na nasusulat sila. And it is, the members was written in the sections of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Sino to? Ang bride. Nakasulat, saan? Dito sa section of the Book of Life, which is the book
of the Lamb's Book of Life. Yan ang nararapture. Pero yung mga foolish, righteous, dito naman sa kabila nasulat, the Book of Life. Ligtas pa rin, pero naiwan sa rapture. At pag naiwan ka sa rapture, 50-50 ang kaligtasan mo dyan. Dahil pipilitin ka ng Antikristo na sumapi sa kanilang relihiyon, kasi naman di ka kumain, di ka makatravel, di ka makapagtrabaho, sapi ka na lang. Pero pag sumapi ka, yun na yung time na impyerno na ang pupuntahan mo. Dahil yun na ang life in death. Ngayon, ikalawang class, sabi niya, secondly, there is another class of people. Their names are also in the book of life. Now, and they will come up in the second resurrection. Such are the foolish virgins and the righteous, as are the spoken of the Matthew 25. In this class also are those who had not worshipped the beast of the become involved in the Antichrist system, but die for their faith, even though they are not in the bride, not having been born again, but they will come up in the second resurrection and go into eternal life. Yan na yung lumabas dito sa Laodicea na 10 dalaga. Yung 5 walang bautismo na iwan sa rapture. Yung 5 na may bautismo ng Santo, sila nakasama sa rapture. Sila yung nakaupo sa trono. Sila yung kasama ni Kristo na hinatulan ng buong mundo. Pero yung mga hindi nakasama, mga righteous, mga taong mga nagpakabanal din, ang sabi rito, sila yung magmamana din ng buhay walang hanggan. Sila yung natawag doon na mayroon silang eternal life. Sino yon? Sila yung mga tupa sa kanan ng Diyos. Yung mga kambing patungo sa impyerno. Yung mga tupa, sabi, manahin ninyo ang karya ng Diyos. Ang karya ng aking ama na ihihinanda sa inyo. Amen? Pero wag natin hangarin na nandun tayo mapunta. 50-50 yun. Walang katiyakan yon. Ngayon may katiyakan. Dahil si Jesus Christ, siya ang katiyakan natin. Kung tayo magtitiwala sa Kanya, tayo maglilingkod sa Kanya, tatanggapin natin siya sa sariling tagapagligtas natin, iyan ang katiyakan ng bawat sa atin na walang pagalinlangan, mga kapatid. Ito, ang sabi niya, yung second class of people, ito na yung mga maiiwan sa rapture. Ito yung harap sa white throne judgment. Third class, sabi nito. Thirdly, there are of the borderline Christians, such as so in Israel, coming out of the may pangatlong klase rin pala ng people, tao, grupo. Sino daw yon? Yung mga Kristiyano na yan, nagsilabas na kagaya sa panahon ni Moses. Lumabas na doon sa Egypt. Nakalaya sila doon sa pagkalipin. There shall their names as the book of life, and their works written in the book of having their names in the book of life, and their works written in the books, this having failed to obey God's being void of the Spirit. Ito daw yung mga tao na nagsilabas na, nabautismuhan na, may naglingkod na, pero ang titigas pa rin ng ulo. Puro reklamo. Diba, tinan mo sa Ten Commandments? Sino ba nakapanood ng Ten Commandments? Si Tukora, Datan, Sabiram. Ano pa ang ginawa nila? Puro tingnan mo kay Moses. Dinala po ba kami ni Moses dito? Para dito kami mamatay sa ilang? Di ba? Sa Ten Commandments? Yun. Ano sabi? Ang buhay nila, ang kanilang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Pero dahil sa kareklamo nila, pinura ng Diyos. Kapag ang pangalan mo hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, sabi ng Revelation chapter 20, tatapong ka sa dagat ng atang. Ito yun. Mga taong reklamador. Nasabi rito, through even though the signs and wonders were amongst them, will have their names removed from the book of life. Dalis. Sabi ni Moses, sabi ni Lord, Moses, humiwalay ka sa Allah. Papatayin ko sila, aalisin ko ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ni Moses, Lord, wag, marami sila. Ako na lang ang alisin mo. Pag-isa lang ako. Sabi ni Lord, Moses, kung sino ang nagkakasala, yun lang ang aalisin ko ang pangalan sa aklat ng buhay. Ilang libo yun. 4,000. Sa araw na yun, inalis ng Diyos ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay.
O, sino daw ito? Ang ikatlong grupo ng tao. Pang-apat, ang sabi rito, now, ano sabi? O, sino daw ito? Tuloy pa natin. Now, but are religious? O, the books were not elected in him, such also as Balaam will be in that group. So may mga Balaam na aalisin din. Sino itong mga Balaam? Yung binibinta nila ang kanilang birthright. Mga pastor, marami nagbinta ng birthright para magkapera lang. Yan, nakakatakot yun. O, yan. Alisin ang kanilang bahagi sa kanilang buhay. Now, ang pang-apat, fourth, sabi niya, finally, are the ones whose names have never been even or will ever be written on the book. Ang pang-apat na grupo, kailanman hindi talaga naisulat ang mga pangalan nila sa kanilang buhay. Yung isang grupo, nasulat ang kanilang aklat, ang kanilang pangalan sa Book of Life or the Lamb's Book of Life. Sila yung na-rapture. Unang grupo ng tao. Pangalawa, nasusulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, Book of Life. Sila yung mga tao na naiwan sa rapture. Sila yung mga makadiyos din, ngunit hindi nakareceive ng baptism ng Holy Ghost. Pangatlo, nasusulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, pero dahil sa reklamador, matatigas ang ulo, ano bang klase yan? Binura ng Diyos. Nasusulat na, binura pa ng Diyos. Bakit? Reklamador. Pero yung pang-apat, ang sabi, kailanman hindi talaga naisulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Ano daw? Sabi niya, fourthly, finally, the ones whose names have been never or will ever been written on the books. Such are found in Revelation 13 verse 8. Yan, Revelation. Ano daw yun? Nasa Revelation 13:8? And all that dwell upon the earth shall worship Him. Saan yon? Sa hayop, sa beast, whose names are not written in the books of life, the Lamb slain from the foundation of the world. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascended out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder whose name were not written in the books of life from the foundation of the world. Yun yung nakakatakot. Alam niyo ba yun kung sino ang hayop na sinasabi ng Bartolatan? Hindi ang tao, ha? Yan yung sistema ng Romanism, Roman Catholic doctrine. Marami silang pinatay noong unang panahon para lamang ang ebanghelyo ng Diyos ay huwag maikalat. Magbasa ka ng history. Nandun yan. Sa martyrdom, nandun ang Romanism ang nakahula ang katuparan ng Revelation 13. Yung may hayop na may 10 sungay at 7 ulo, ang Roma yan. Kaya yun nagdala dito sa atin sa Pilipinas ng Romanism Pinapatay ni na Magellan, nila Lapu-Lapu, ang Magellan. Pinapatay ni na Magellan, ni na Villalobos, ang sino man na hindi sasapi sa pagiging Romano. Kaya nakipagpatayan sila Lapu-Lapu Dahil sila Lapu-Lapu, mga Muslim yun, dahil nauna ang Muslim dito sa Pilipinas. Di natin alam kung anong pangalan ng pulo na ito. Sabi ng ilan, Uper. Kaya may mga Uper yan ngayon. Kasi naging Pilipinas lang ang Pilipinas nung manaig na ang Romanism. Sinabi ni Lapu-Lapu, ni Magellan, ang isla ay tinawag niyang Las Islas Pilipinas. Tama ba? Di ba? Nasa history yan. Kayong mga nag-aral. Isinusog sa pangalan ni King Philip sa Espanya ang Pilipinas. Kaya naging Philippines tayo. Kaya ang Pilipinas, tinawag nila na ito ay extension ng bansa ng Spain. Kaya nung araw, nanay ko, magaling mag-Espanyol yan. Dahil yun talaga tinuturo sa school. Espanyol, English. Tapos yung tinatawag na mother language. Kung anong tribo mayroon kayo, yun ang tribo pag-usapan na. Kaya maraming dialect. More than 200 dialect ang Pilipinas. Napakaliit na bansa natin. Pero ang pinututuro sa school nung araw, English and Spanish. Kasi bakit? Dahil Spanish ang ng buong Pilipinas. Nag-develop. Kaya marami tayong dyan. Alin yon? Nung maghari ang Romanism, 1520.
nagsimula ang paghari ng Pilip Romanism 1520. Ito sa panahon ng Sardes. Si Luther, isang pari, nag-rebelde yan. Nagprotesta laban sa Roman Catholic doctrine. 95% na aral ng Katolik ay hindi totoo na nasumpungan sa Biblia. Kaya si Martin Luther lumabas. Dito, naghari ang Romanism 1520 hanggang 1750. Pagdating ng 1521, dumating naman si Magellan dito sa Pilipinas. Tama? Para introduce nila ang Romanism. Namatay si Magellan. Isinuhuli ng Espanya si Villalobos. Nagpasama na ng tuwalid kasandaluhan. So ano nangyari? Ang hindi sumunod sa doktrina ng Romanism, papatay nila. Kaya pinapipili ang tao, espada o krus. Pag gusto mo pag ayaw mong tumanggap sa Romanism, o espada. Kasi ang krus, ginawa nilang simbolo ng Christianity. Pero ang simbolo ng Christianity ng Romanism ay fake. Kaya alam ng mga Muslim yan. Hindi totoo yan. Ang talagang cross talaga nito, yan ang simbolo ng totoong Christian. Pero nagkunwari sila. Kaya dala din nilang cross. Tama ba? Yan. Purihin ang Diyos. Sila yung hindi nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Na hindi kailanman naisulat. Kaya ang sabi ng Revelation 21 verse 15, na buksan ang aklat ng buhay. Ang sinuman na hindi nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay ay ibinulit sa dagat-dagatan ng buhay. Amen? Kaya yun yung pang-apat na grupo ng tao. Kaya habang may panahon, lumabas na kayo dyan. Huwag na kayo manatili sa sistema na yan. Dahil dadalhin kayo ng sistema na yan patungo sa impyerno. Purihin ang Diyos. God bless. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa tanghaling ito. Napakaganda ng mensahe na naihain sa atin sa oras na ito. Napaka ano na talaga nitong ating panahon. Hindi na natin ito masasabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ginamit sa tanghaling ito, ang ating pastor. Palain nawa ng Diyos ang kanyang provision. Maging ang komunikasyon na ito ng tinayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Magpatuloy lang po tayo. Napakahalaga makapagpatuloy sa pakikinig sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, yung mga hindi pa nakatanggap ng unang proseso, sa inyo na po ang pag-decide niya. Dahil ang salita ng Diyos, itinatanim lang yan. Hanggang sa ito'y ma-develop, ang Diyos ang gagawa ng pangalan. Kaya napakabuti ng Diyos na nandito yung salita, yung mensahe. Sa huling panahon, kaya dito tayo pinapalabas tayo dyan. Kung hindi tayo makalabas, damay talaga. Kahit paanong gawin ng tao, madamay talaga pag hindi siya maniwala sa paglabas. Salamat sa tanghaling ito. Tayo po magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Glory to Jesus.